Hello! So ngayon nag-aasikaso ako ng family history and feeling ko kailangan kong i-share sa inyo kung paano ko nasolusyonan yung senaryo na kinaharap ko nakaraan. Kasi nga nakakonect po ako sa account ng aking lola, which is sa account na yun maraming mga missing information tas naka-indicate pa siya as living even though ang lola ko ay pumanaw na. And feeling ko hindi mangyayari na may mga missing informations since yung mga titas and titos ko ay nag-aasikaso din sila ng family history. So, ang ginawa ko, nag-reach out ako sa aking tita and then I found out na duplicate account pala. So, ibig sabihin, may isang mas accurate na account pero hindi ako doon nakakonect. Para din hindi ako mamali sa mga ginagawa ko, nag-ask na din ako kay ChatGPT and nagbigay siya ng mga maraming options actually para maayos yung duplicate records. So, meron kasing iba na may duplicate records tas hindi lang tayo aware na may mas accurate, and then meron din na kagaya ko na nalaman na may duplicate record tas nakakonect pa tayo dun sa hindi accurate. So, according din kay ChatGPT is ito yung mga options na pwede natin gawin. I-check natin kung may duplicate ba talaga. Kung hindi nyo alam yung ID number, kagaya ng sa akin, nalaman ko kasi yung ID number na mas accurate account ni Lola dahil nga sa tita ko. Pero kung walang ganong scenario sa inyo, pupunta lang kayo sa account ng inyong lola na nakakonect kayo and then doon titignan niyo yung mga details like pangalan, petsa at lugar ng kapanganakan, kanyang asawa and mga anak. Tapos hanapin mo kung may isa pang record na mas kompleto yung mga details doon. Then dito naman sa akin, yung option 2 na ako kasi nga kailangan ko ng i-merge kasi nga alam ko na may mas accurate account. So in order for me na makapag-merge ng duplicate records, kailangan kong matignan yung account na mas tama yung records. So ipakita ko lang din dito sa screen. Screenshots na lang siya kasi natapos ko na. So nandito ako sa family tree na akin pong account. So, ayan, kung makikita ninyo, nakakonect ako dyan sa lola ko. Clinic ko lang yon para makapasok ako doon sa pinaka-account ni lola. And then, i-click ko itong search icon na nasa bandang itaas. Meron ditong option, search by name and search by ID. Kung i-check mo pa lang kung meron bang duplicate account yung account na chinecheck mo, example, kay Lola, dito tayo sa part ng search by name para ma-indicate mo doon yung name ng Lola mo, date ng kapanganakan, asawa, tsaka mga anak. Pero sa case na meron ako, dito ako sa search by ID name kasi nga alam ko na may ka-duplicate na talaga. Ilalagay ko lang dito yung ID name or ID number ni Lola na mas accurate. So, i-click ko dito yung part ng search pag na-indicate ko na. Tapos, ayan, lumabas na. And then, mapapansin natin, ang daming details. So, ibig sabihin, ito talaga yung mas accurate. Ang next na ginawa ko dito is click ko itong 3 dots sa upper right corner. Tapos, sa mga option na lalabas, ang i-click ay itong part ng possible duplicates. From here, makikita natin na merong dalawang option, which is etong possible duplicates and merge by ID. So, yung pinili ko dito is merge by ID. Since we are searching from account ni Lola na mas accurate, kaya ang ilalagay ko dito sa merge ID is yung ID number ng Lola ko na hindi accurate yung mga information na doon ako nakakonect. Pero may kita ninyo naka-indicate, these two people cannot be merged. A living person cannot be merged with a deceased person. Kasi nga po, ayun, nakita ko kasi na yung account na nakakonect ako, naka-indicate pa as living si Lola kahit na pumanaw na siya. Kaya hindi pa siya pwedeng i-merge. So yung gagawin ko is i-indicate ko na itong account ni Lola kung saan doon ako nakakonect, i-indicate ko na siya as deceased person. So, dito ako pupunta sa account ni Lola kung saan doon ako nakakonect. Ayan, nakalagay as death living pa. So, para ma-edit yan, i-click lang natin yung icon ng living. Tapos, i-fill in natin dito yung date ng kanyang kamatayan and yung place. Pero dapat naka-indicate na dito as deceased ha, kasi naka-indicate as living. Nandun yung bilog. Kaya ang ginawa ko, clinic ko na lang yung deceased. Tapos nilagay ko na yung death date and
place of death. Then, clinic ko tong part ng save sa upper right side. Tapos, ayan, nagsisave na, in-screenshot ko na lang siya. And then, after nyan, ayan, meron ng indication ng death date. Tapos, bumalik na ako dito sa kung saan kanina. Ayan, nandito na yung part ng possible duplicates. Makikita natin na pwede na nating i-click itong review merge kasi nga na-indicate na natin as deceased person na si Lola. So, ibig sabihin, pwede nang man-merge as long as both deceased person pwedeng ma-merge yun. After ko i-click yung merge, ganito yung lumabas. Merging is a process where you decide if two people are the same person. Afterward, one person will be deleted. Please take time to carefully review. Clinic ko na lang itong part ng merge. After nyan, ganito yung mga lumabas, yung mga information. And makikita natin na ang dami nga dito sa mas accurate yung mga information. Kompleto, yung spouse, and mula sa lahat ng children. After nyan, ang ginawa ko na lang po is, clinic ko na po itong part ng continue. And then, in-indicate ko dito ano yung reason for merging. After that, may mga suggestion pala sa baba na suggested reason statements kung bakit mo i-merge. Pag okay na yan, i-click nyo na po yung merge sa upper right side. And then, ayan, okay na. Ganda na yung lumabas. Naging okay na. Nakakonect na yung account ko dun sa account ni Lola na accurate yung mga details. Ayun lang, sana po nakatulong itong video sa inyo. Bye!